Patuloy pa rin pong binabantayan ng PAGASA ang tatlong bagyo sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Sa live weather forecast ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA, tuluyan nang nakalabas ang bagyong Nika sa Philippine Area of Responsibility at wala na itong direktang epekto sa alinmang bahagi ng ating bansa ayon po sa PAGASA. Samantala, lalo pa pong lumakas ang bagyong Ophel at sa kasalukuyan nasa typhoon category na ang bagyong Ophel ayon sa forecast ng PAGASA. Huling namata ng bagyong Ophel o bagyong Usagi sa layong 295 kilometers sa silangan ng Kasiguran, Aurora. May taglay po itong lakas na hangin na aabot po sa 150 kilometers per hour malapit sa gitna at may pagbugsong aabot sa 185 kilometers per hour. Napakalakas po nito mga kababayan, kaya maghanda na po at mag-ingat po ang ating mga kababayan sa nasabing bagyo. Patuloy pa rin ang paglapit o pagkilos nito sa bilis na 25 kilometers per hour habang binabaybay ang karagatan at patungo sa ating bansa. Mataas naman daw po ang tsansa na maglandfall ang bagyong Ophel sa Cagayan o Isabela ngayong araw, ayon po sa weather forecast ng PAGASA. Kaya pinag-iingat ang mga residente sa mga nasabing lugar sa posibleng pagbaha o kaya na may pagguho ng lupa tuwing magkakaroon ng malalakas na pag-ulan. Samantala, patuloy pa rin minomonitor ng PAGASA ang isa pang bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility o PAR, ang bagyong Manye o bagyong Pepito na huling namataan sa silangan ng Eastern Visayas ayon po sa PAGASA. Narito po ang kabuuang ulat panahon patungkol sa mga bagyo na posibleng tumama sa ating bansa mula po sa Weather Bureau ng PAGASA. Pakinggan nyo mabuti mga kababayan at huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat po at mag-ingat po tayong lahat mga kababayan. So kita po natin dito sa ating latest na satellite animation na patuloy pa rin po nating minomonitor yung tatlong bagyo na nasa loob at labas po ng ating Philippine Area of Responsibility. So una po itong si bagyong Nika, lumabas na ng ating PAR, at ito naman si bagyong Ophel na currently ay nasa loob po ng ating Philippine Area of Responsibility, pati na rin po si tropical storm na may international name Manyi na currently ay nasa labas pa rin po ng ating Philippine Area of Responsibility. So currently nakikita po natin na isang bagyo lamang po ang currently na may direktang epekto sa ating bansa. Ito po si bagyong Ophel. So alamin po natin yung mga detalye patungkol dito sa binabantayan po natin na si bagyong Ophel. So latest po muna dito sa binabantayan po natin na si bagyong Ophel. Yung latest location niya po ay huling namataan sa layong 295 kilometers silangan ng Kasiguran, Aurora, at nagtataglay po ito ng lakas ng hangin na umaabot ng 150 kilometers per hour malapit sa gitna. Siya po ay nasa typhoon category, may pagbukso na umaabot ng 185 kilometers per hour at kumikilos po sa direksyong west-northwestward sa bilis na 25 kilometers per hour. Kita po natin dito sa ating latest na satellite animation na yung rain bands nitong si bagyong Ophel ay currently ay nakakaapekto na sa may silangang bahagi ng Luzon, gayon din sa may Kabisayaan. So magiging maulan po yung panahon, lalong-lalo na sa may bahagi po ng Luzon at Visayas, dyan po sa may Isabela, Cagayan, patanda na sa may Aurora, Quezon, sa may Bicol region, ilang bahagi po ng Mimaropa at sa may Eastern Visayas. At kung nakikita po natin itong kumpol ng mga kaulapan na malapit po sa sentro ng bagyo, dyan po yung malalakas na ulan na dala po nitong si bagyong Ophel. So dahil inaasahan po natin na patuloy po siyang lalapit sa ating kalupaan, inaasahan po natin itong mga pag-ulan po na ito ay mararanasan lalong-lalo pa sa may bahagi ng Hilagang Luzon. Nakataas na po ang Tropical Cyclone Wind Signal number 3 sa northeastern portion ng mainland Cagayan, dyan po sa may Santa Ana. Signal number 2 naman sa southern portion ng Batanes, sa nalalabing bahagi ng Cagayan kasama ang Babuyan Islands, northern at eastern portions ng Isabela, sa Apayao at sa northern portion ng Ilocos Norte. Meanwhile, signal number 1 naman ay nakataas sa nalalabing bahagi ng Batanes, sa nalalabing bahagi ng Isabela, sa Quirino, northern portion ng Nueva Vizcaya, Kalinga, Abra, sa Mountain Province, Ifugao, sa nalalabing bahagi ng Ilocos Norte, northern portion ng Ilocos Sur, at sa northern portion ng Aurora. So nakita po natin kanina sa track, although yung radius po ng bagyo or radius or diameter ng bagyo ay wala pang area ng kalupaan ng ating bansa,
ay nakapaloob doon. So may inaasahan po natin na lalapit po yung bagyo sa ating kalupaan. Kaya naman within the next 18 to 36 hours ay mararanasan na po yung malalakas na hangin na dala po nitong si Bagyong Ophel. So paghandaan po or pinaghahanda po yung ating mga kabayan at pinag-iingat sa mga posibleng epekto nito. So dako naman po tayo sa latest na update dito po sa binabantayan po natin na si Tropical Storm Manny na currently ay nasa labas pa rin po ng ating Philippine Area of Responsibility. Ay huling itong namataan sa mahigit 1,700 kilometers silangan ng Eastern Visayas at nananatili po itong tropical storm na may lakas ng hangin na umaabot ng 75 kilometers per hour malapit sa gitna, pagbugso na umaabot ng 90 kilometers per hour, mabilis po itong kumikilos west-northwest as west-southwestward sa bilis na 30 kilometers per hour. Sa ngayon po nakikita natin yung mga kaulap na nadala po nitong si Bagyong Manny ay hindi pa nakakaapekto sa mga bahagi ng ating bansa. Ngunit dahil mabilis po yung pagkilos nitong bagyo, most likely within the next few days, possible this weekend, ay unti-unti na po nating mararamdaman yung epekto nitong si Bagyong Manny. At pumasok man po siya ng ating PAR, bibigyan po natin ng local name na si Pepito. So pagdating naman po sa kalagayan ng ating karagatan, meron po tayong gale warning or babala sa matataas na mga pag-alon sa dagat baybayin po ng Northern Luzon at silangang karagatan ng Central Luzon. So delikado pong pumalaot lalong-lalo na sa may dagat baybayin po ng Batanes, Northern at Eastern coasts ng Cagayan kasama ang Babuyan Islands sa Isabela at Aurora. Inaasahan po natin na maaaring umabot ng 10 meters yung taas ng mga pag-alon sa mga nasabing baybayin. Delikado pong pumalaot, especially po sa mga ating mga kabayan na mangingisda, pati na rin yung may mga maliit na sakyang pandagat. Meanwhile, ito naman po yung mga pag-ulan na posibleng maranasan simula sa mga susunod na araw dulot ng epekto nitong si Bagyong Ophel. So nakikita po natin dito sa ating latest na weather advisory map, yung areas na shaded ng pula, dyan po mararanasan yung pinakamalalakas na mga pag-ulan dulot po ng epekto nitong si Bagyong Ophel. Maaaring umabot mahigit 200 millimeters total rainfall yung mga mararanasan sa may area ng Cagayan kasama ang Babuyan Islands, gayon din sa may bahagi ng Isabela. Heavy to intense naman po or 100 to 200 millimeters total rainfall sa may Apayao at Kalinga. Meanwhile, moderate to heavy naman po sa may Ilocos Norte, sa Abra, Mountain Province, Ifugao, sa Nueva Vizcaya, Quirino, Aurora, pati na rin po sa may Batanes. Iyan muna ang ating weather update sa ngayon. Maraming salamat sa DOST Pagasa sa pagbabahagi ng kanilang mahahalagang insight sa ating panahon. Mabuhay ang Pilipinas!